Eastwood! Artica Succession, yun! Mali. Hello guys, ako po si AJ Jagabes. Welcome to my YouTube channel. Subscribe sa AJ. So hello guys, at dito po sa C5 Artica sa C5 Quezon City. Diretso. Akala ko ba nasa site ka ngayon? Uy, nag-upload sa AJ. Sa AJ upload. Anong okasyon? Bakit may dala kang cake? Hindi lang cake ang dala niyan. Marami siyang pagkain hinanda. Para saan? Wala namang may birthday ah. Para sa anniversary natin to. Ha? Eh, sa susunod na buwan pa naman yun ah. Alam ko, pero naisip ko na ngayon na natin ipagdiwang yung anibersaryo natin. Kasi magiging abala na ako simula sa susunod na buwan eh. Bakit? Akala ko ba patapos na kayo sa proyekto nyo? May bago na naman ba ulit? Ako ang sasalo sa iniwang project ng kasamahan kong engineer. Malaking project yun eh, kaya baka hindi ako makapaglaan ng oras para sa anniversary natin kapag nagkataon. Kaya ngayon na tayo magdiriwang. Ganun na nga. Magdiriwang. Wow, ano bang hinihintay mo? Ibigay mo na yung cake at bulaklak na hawak mo. Ay, oo nga pala. Eto, happy anniversary. Happy anniversary din. Paano yan? Wala akong naihanda para sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi mo na kailangan maghanda. Ang gagawin mo lang ngayong araw ay C5 magpahinga. special. Ipinagpaalam na kita sa amo mo. Oo, ako nang bahala sa mga gawain mo dito sa bahay. Oo naman, isang araw lang naman eh. Ibibigay ko na sa inyong dalawa tong araw na to. Go Tabar! Puro special kasi. Anong plano Hello mo? guys, dito po sa Saan mo dadalhin na lang yung nabasa cake? kung ano yung special. Mamamasyal kami. May bagong bukas na theme park sa Pasay. Yung old na yung Pilipino. Doon tayo pupunta, Luna. Nagbukas na ba yun? Oo, bukas na. Maganda raw doon, sabi ng mga kakilala ko. Bukas na daw yung alin? Old na yung Gusto ko rin Pilipino. makapunta doon. Gusto mo bang sumama? Mamamasyal na lang ako doon mag-isa. Kayo na lang muna magpunta doon para masolo niyo ang isa't isa. Oh, ano pa ginagawa mo dyan, Luna? Magbihis ka na! O sige, sandali lang. Magbibihis na ako. Sandali, maiwan mo na kita, Manuel. Susundan ko lang yon. Ako mag-aayos sa kanya para maging maganda siya sa araw na to. Sige, dito lang muna ako. Yun yung ano yan? Huwag na tayo mag-break, please. Sobrang saya ni Luna noong araw na yon, Papa Dudo. Ito kaya ano Pero hindi niya inakala na yun na rin namamahalan pala ako ang dyan huling araw na makakasama niya si Manuel. Doon na lang sa may Ilang linggo pizza hut. matapos ang naging selebrasyon nila ay isang Pinagpila natin aksidente ang dati. kinasangkutan ni Manuel. Saan? Papunta na dapat sa site si Manuel kasama ang ilang trabahador. Ang isang private van ang iniwasan nila matapos itong mag-counterflow. Ano daw? Umama ang sinasakyan nila sa poste. Uy, teka lang, papadudod na. Nunak. Ang kinasangkutan ni Manuel. Papunta na dapat sa site si Manuel kasama ang ilang trabahador. Ang isang private van ang iniwasan nila matapos itong mag-counterflow. Umama ang sinasakyan nila sa poste. Dalawang napuruhan Hello sa guys, kanila, dito po sa Quezon City. at isa na Yes doon po. si Manuel. Traffic. Sa pagmamadaling makatakas ng van na iniwasan nila ay isang tao pang nabangga nito. Si Berto na tatay ni Son. Nakaligtas si Berto pero dahil naapektuhan ang spinal cord nito ay nabaldado siya at hindi na nakapagtrabaho pa. Sa kabilang banda, 3 araw na nanatili sa ospital si Manuel dahil sa tama sa ulo at dibdib nito. Walang kamalay-malay noon si Luna sa mga nangyari. Saka na lang niya ito nalaman nung isang dating trabahador ni Manuel ang nagbalita kay Luna. Dali-dali siyang nagpunta sa ospital at doon ay binantayan niya ang kanyang nobyo. Pero sa 3 araw nito sa ospital ay tuluyan ang bumigay si Manuel. Yun ang first heartbreak ni Luna, Papa Dudo. Araw-araw niyang pinagluksa noon si Manuel. Mabuti na lamang at naging kaagapay niya ang pamilya ni Patricia sa pinakamadilim na parte ng buhay niyang yun. Inabot ng matagal na panahon bago niya sinubukang buksang muli ang kanyang puso hanggang sa isang tawang muling nagbalik ng ilaw sa nooy madilim niyang buhay. Walang iba kundi si Sol. Pakashare ko. Dito na po natatapos ang kwento ni Luna, Papa Dudo.
Sa susunod na sulat ko ay kwento naman nila Son at Luna ang mapapakinggan ninyo. Maraming salamat at pinagbigyan ninyo ang kahilingan kong ipakilala sa inyo sina Sol at Luna. Ang inyong forever kapuso Hello guys! sa barangay At ito po sa Ortica Extension C5 IPI Pasig City, Estrella. Quezon City. Baka nga anak Mga nila. kabarangay, katulad ng sinabi ni Luna ay walang permanente sa mundo. Ano ba yan? Ba't walang Hindi natin karugtong? alam kung ano ang dala ng kinabukasan, kaya Ay, dapat hindi meron. bawat araw, bawat oras ay sinusulit natin ang mga ito. Kasama Ay, trailer. mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, kwento ng buhay, Buti na lang yun, ko kala mo wala na. sa barangay, love stories. 1 hour 30 minutes. Ready? Wow. Baka pag uwi natin, di pa tapos yun. Dali na lang natin sa linggo. Ang sabi nila, ang unang pag-ibig ay hindi na mamatay. Saan tayo, Je? Hello, guys. Oo naman, Pagkasawin natin At sa dito po sa pag-ibig. Ortigas Extension C5 Pero kahit na Pasig ganoon, City, ay Ortigas, nagmamahal pa rin C5. tayong muli kahit C5 nasaktan na Ortigas. tayo sa una. Ikaw, kapuso, paano mo matatanggap na ang unang pag-ibig mo ay siya ring unang wawasak ng puso mo? Sa panahon ngayon, ang pag-ibig ay binabase na lamang sa mga kanya-kanyang pamantayan o standards na tinatawag. Na hindi na natin may paliwanag kung ano nga ba ang totoong pagmamahal sa hindi. Ano nga ba ang pagkakaiba ng true love sa infatuation? Kapag infatuated ka sa isang tao, nandun yung feeling na makita mo lang siya ay masayang masaya ka na. Infatuated. Yung tipong napapahawa ka na sa pisngi mo sa Ay, sobrang ate. ngiti o kaya naman Ate mag-girl. ay napapasipa ka na sa sobrang kilim. Infatuated. Kapag naman mo ang isang tao ay Ganda ng nandun na wordplay yung ko dun, pakiramdam na kontento ka na. Na kahit na hindi kayo mag-usap, nagkakaintindihan kayo. Paano nga ba natin masasabi na totoong pag-ibig ang nararamdaman natin sa isang tao at hindi lang dahil infatuated ka sa kanya? Katulad na lamang ng kwentong ibabahagi sa atin ni Hana Ay, iba. na nagkagusto sa isang taong triple ang tanda sa kanya. Ay, Naku. hindi, ikaw. At Hello guys, at dito po sa Ortigas Extension. Extension. Galit ka. Ng tatay. Galit na galit ka. Eh, kasi naulit. Na papel? Meron pa ako. Ay, hindi. Ito pala. Ay, ba't ganon? Ayun, Sol. Oo nga eh. Tulad ni Sol. Baka dapat ito yung nauna. Galit na. Ay, patay ko. Tangay ako na pumasok ah. Dali ka, kayo na pa. Kahit na malalaka na kayo. Ay. Too late na rin pa nung nasabi ako. 7:30. Agahan ko na lang. Bilisan ko na lang yung trabaho.
Pipili na yung... Are you happy, Angel? Happy, Angel. Ulit mo lang sinabi ko eh. Are you happy? Hello guys, dito sa IPI. Dito pa sa IPI. Rosario IPI Pasig City, Ortigas Traffic. Diba itong mga nandito. Yung move in pala under ng Grab. Powered by Grab. Ay, sorry po. Ano ba yan? Parang lalamove? Grab. Angkas. Ay, angkas. Parang angkas. Mas mura ata yan sa akin. Wala, hindi na nag-pay. Ito naman yung pisto. Mga straw na yung naiinom. Hello guys, dito pa sa Rosario Pasig City. Mimiss mo na. Mimiss mo na? Traffic. Mimiss mo na yung traffic. Are you having fun, Angel? Saan tayo? Flagway, no. Flagway? Ah. Kuya, naliligaw ka. Saan? Si Kuya. Siya lang yung motor dito. Kaya hindi ka makapag-overtake yan. Ako nagsasabi sa'yo. Concrete barrier yan. Napanood mo ba yung ano? Sa expressway, Sa ay Skyway? sa Skyway, yung counterflow na ano. Ano, buti nga sa kanya. Nag-usapan nga namin din na Henry yun. Kita namin yung video eh. Pati yung video mismo ng dashcam nung ano eh. Tumalsik pa yun, no? Narang pala siya sa una, pero Hindi nga harang yun eh. Parang Ginanon lang eh. ginanon lang eh. kaya hindi niya masasagasaan siya nun. Oo nga. Kung kakasuhan siya, ay, hubo. Kuya. Wala akong mararating dyan. Kung kakasuhan siya nung ano, kasuhan niya yung Kapal nga ang mukha nung kamag-anak ng nakamotor eh. Parang asuntuhin pa yung driver, puta. Tanga, puta. Sabi nga nung pulis eh. Parang ano din siya, parang naaano din siya dun sa, yun nga sa driver. Parang sinabi lang niya na parang wala silang magagawa kasi ay ano, kung hindi daw magrereklamo yung pamilya nung nakamotor, parang pulis siya ang ano, magpa-file ng kaso kasi susundin lang nila yung sa batas. Pero yung pagkakasabi niya, parang alam mo yun, parang Disappointed siya. oo, disappointed siya, parang labag sa loob niya yung ano, na ganun nga Kahit yun naman ang sino, nangyari. di ba? Parang sobrang basura Diba? talaga ng... Hello guys, dito pa sa Rosario Pasig Eh, City. una sa lahat, di naman niya kailangan Traffic. kasalanan. Alam mo yung parang peaceful ka lang na nagmamaneho, no? Na sinusunod mo yung speed limit, sinusunod mo yung tamang linya, yung right of way, tapos Biglang may ganun. biglang gaganon, sinira yung nasasakyan mo, di ba? Tapos aabalahin ka pa sa kaso-kaso na yan. Parang timang talaga. Nakakainis. Ang hirap, nakaano ka nang Sabi nga sa mga comments, buti nga namatay na yun. dalhin sa pinakamalayong ospital to. Kung nabuhay pa yan, ano pa yan, marami pang cheche, boreche yan. Matay din siya eventually. Oo. After 12 hours ata. I don't Dapat mean ano, I don't dapat mean bumalik na lang siya kung alam naman niyang mali pala yung dinadaanan niya.
'Diba? Akala niya siguro din yung lane na yon, 2 lane. Oo. Hindi dito pag ganyan yan eh. Baga isang daan lang siya. Oo, 2 Di lane. alam mo ang dapat pero, kasuhan dyan, yung Skyway. yun nga. Kasi dapat Ang kung kakasuhan siya, kasuhan nung driver yung Skyway kasi kasi nagbabayad ng toll Oo. tapos, di ba? Para dun yun eh. Yung toll na binabayad mo for safety, for ano. Tapos biglang ganon, di ba? Hindi nyo ginagawa ng maayos sa trabaho nyo. Dapat yun may nakaredy na ano eh, di ba? Na big bike, nakahabulin yun, di ba? Pero saya pa yan. Hirap yun, pangit din kasi sa mga yun na hindi pa tapos kasi yung Skyway, binubuksan na. I mean, okay yun, pero ayun ang magiging kapalit na parang hindi siya secured, di ba? Yun yung kompromiso dun eh. Sige, binuksan nyo nga na maaga sa publiko. Pwede nang daanan, pero ano kapalit? Di ba? Makakalusot na mga kamote. Sarap mo na lang i-close mo yung Spotify tapos mahal ba ako? Nakaka-connect pa yun yung Spotify na app mismo. Napakahalaga talaga nitong dashcam na yan na nasasalba sa buhay mo eh. Hindi man aksidente pero alam mo yung mga ganyan na senaryo na babalik na rin ka pa. Makatulong sa iba. Soy! Si Kukuk eh, tayo na apat na araw na sa labas natutulog eh. Bakit? Napantay yung Sugar. Nasa heat. Hinahump niya si Sugar. Puta, wala naman lumalabas. Hindi mo akala ko ba pag kinapon na wala na yung libo. Baka puso. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. So bakit nauna to? Episode 368. Ko lang. Oh? May mga pangarap tayo sa buhay na gusto nating makamit. Pero tila imposible na Mali may yata sa tayo. Dapat ito una natin katulad malaking. ng buwan na kay lapit tignan. Pero kay layo naman kung susubukang abutin. Ikaw, kabarangay, anong pangarap mo sa buhay ang parabang imposible mo nang makuha? Ang pag-ibig ay isang sugal, pero sa halip na pera, puso, oras at emosyon ang kailangan mong itaya para dito. Kung handa kang sumaya kapag natamaan mo ang jackpot ay handa ka ring malungkot kapag hindi umayon sa iyo ang tadhana. Ngayong araw, ating pakinggan ang isang kakaibang kwento mula sa kabarangay nating si Estrella, Ayun na kung nga. saan ay ibabahagi niya Estrella. ang love story ng 2 taong pinakamamahal niya. Kung sino ang mga ito, yan ang dapat ninyong abangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Australia is Stories. stars, di ba? Tama, di ba? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Estrella.
ang nagpadala ng sulat na ito. Hello guys, at ito Pero po sa ang laman Rosario, po ng Pasig sulat City. ko para sa inyong programa ay hindi Great tungkol Bagay. sa akin, kundi tungkol sa kwento ng dalawang pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Gusto ko po kasi sanang gawing kasangkapan ng Barangay Love Stories para makapagbigay ng isang hindi malilimutang regalo para sa kanilang dalawa. Hindi niyo po na itatanong ay number 1 fan niyo po ang mga taong ito, Papa Dudut, na simulat sa poll ay naging tagapakinig niyo na. Ang unang parte po ng sulat ko ay naglalaman ng kwento ng binatang tawagin na lang po natin sa pangalang Sol. Taong 1970, 18 years old lamang po si Sol nung una siyang sumugal sa pag-ibig sa isang dalagang nagngangalang Tilen. Nagtatrabaho noon bilang shoe polisher si Sol. Walang pinag-aralan at mula sa mahirap na pamilya. Baldado ang tatay niya samantalang ang nanay naman niya ay kasambahay. Para makatulong sa gastusin nila ay maagang nagbanat ng buto si Sol para mabawasan na rin kahit papaano ang pasan ng kanyang ina. So ang plot twist pala doon sa Sa kabilang pwesto kwento niya si sa isang Estrella. bangketa No? na laging dinadaanan ng mga Which is tao, what- una niyang nasulyapan si Belen. Nakasuot lang daw ito noon ng puting bestida at may bitbit na isang pares ng balat na sapatos. Para daw siyang nakakita ng anghel sa lupa noong araw na yun. Sa sobrang ganda Feeling ng ko yun yung kanta dalagang na nakita niya, Hello guys, at ito po ay sa halos Rosario, Pasig City mapatulala Bridge. siya habang Traffic! papalapit ito sa kanya. Lik na kuya, lik na. Papa Dudut. Ako! Nako! Wow! Kuya! Uy, kuya! Oh, ano po yun, ma'am? Magpapalinis po ba kayo? Oo, sana. Marami ba kayong ginagawa? Wala naman po. Kayo po unang customer ko. Mabuti naman. Kailangan ng tatay ko Wala yung na sapatos masyado ni ngayon mamayang yun, ano? hapon. Ipapalinis ko sana. Nag-ayos ng Amin na po. sapatos sa kalsada. Ako nang bahala dyan sa sapatos na dala Papaupoy niyo. ka sa parang drone. Salamat ha. Oh, heto. Sapatos mo. Yung Medyo hindi matagal po nakasuot to. pa rin sa'yo. Kung may pupuntahan pa kayong iba, puntahan Dati niyo na bata lang ako, po dami ko muna. nakikitang ganyan. Sakto, pagbalik niyo, tapos na to. Antayin ko na lang. Wala naman ako ibang pupuntahan eh. Ganun po ba? Sige po, Ako, maupo ako na sa lang po sapatos muna kayo dito na sa may malinis bangkito ako sa sapatos. para hindi po kayo Yung makaabala sa kailangan mga lagi dumadaan. nakangiti. Ay, ganun ba? Talagang ginagano ko Pasensya na talaga ha. yung ano. Saan ba ako Brush. pupwesto? Dito po, sa tabi ko na lang. Walang ano-ano, Sige, brown-brown na salamat. putik. Pasensya na po ah. Wala pa kasi akong sariling pwesto. Okay lang. Mukhang gamit na gamit ng tatay niyo tong sapatos niya. Para pong ang dami ng pinagdaanan. Naku, oo. Literal na marami talagang pinagdaanan ng pares ng sapatos na yan. Bakit po ma'am? Hindi ako Saan po sigurado ba sa galing ang Beto. tatay niyo? Hindi ko nga alam kung ano ba yung pinagkakaabalahan niya ngayon. Sumasali kasi yun sa mga protesta. Ah, kaya pala madumi tong sapatos. Naaapak-apakan siguro. Oo, naubos lang din yung panlinis niya sa bahay kaya inutusan niya ako maghanap ng pwedeng maglinis. Mabuti naman po, nahanap niyo ako. Nagtanong-tanong ako dyan sa tabi. Ang sabi nga may naglilinis nga raw dito ng sapatos. Matagal ka na ba dito? Medyo matagal na rin po. Pero paiba-iba po ako ng pwesto. Depende kung saan maraming tao. Mahirap ba yan? Ang alin po? Yan, yung paglilinis ng sapatos. Hindi naman po mahirap. Pero kailangan metikuloso ka para hindi ka makasira. Lalo na tong mga ganitong klaseng sapatos. Mahal tong mga to. Mabuti hindi ka nahihirapan. Sanay na mga kamay ko rito. Puro kalyo na nga eh. Araw-araw ko na tong ginagawa kaya alam na ng mga kamay ko ang tinatrabaho nila. Kahit nga tulog. Hello guys, at gagawin dito ko po sa eh. Live from Pasig City. Bakit ka na ba naglilinis ng Traffic sapatos? guys. Traffic. Mga 5 taon na rin po. Matagal na rin pala. Sandali, ilang taong ka na ba? Ang bata mo pa kasing tingnan eh. 18 anyos na po ako ma'am. Ah, hindi
Hindi naman pala nagkakalayo ang edad natin. Ikaw po ba? Pwede po matanong kung ilang taon na kayo? 20 anyos na ako. 20? Akala ko 16 lang kayo eh. Bata lang din kayo tingnan. Mukha ba akong bata? Sa bagay, yan din yung sinasabi nila sa akin. Mana siguro ako sa nanay ko kasi mestiza siya. Ano po palang pangalan niyo? Belen. Ako pala si Sol. Sol? Parang pangalan ng babae. Solomon po ang totoong pangalan ko, pero Sol na ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Taga rito ka lang ba? Oo, dito lang din po ako sa lugar umuwi. Kayo po ba? Malapit lang din. Diyan lang kami banda oh. Sandali lang ha. Maiwan na pala muna kita. May naalala akong kailangan kong puntahan. Balikan ko na lang yung sapatos mamaya. Sige po, hintayin ko kayo. Dito lang po ako. Papadudot, love at first sight daw ang nangyari kay Sol noong araw na yon. Sa kakaunting oras ng pag-uusap nila ni Belen ay para bang agad na nabihag ang puso nito at hindi na nawala pa sa isipan niya ang dalaga. Araw-araw noon na nagpupunta sa lugar si Sol kung saan